Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang mga hadith patungkol sa pagtitimpi o fashion, chapter ng fashions. Upang sa ganun ay magbigay na naman ng karagdagang kaliwanagan at kaalaman ang patungkol sa pinapaksa natin ito upang maalaman natin ang kaibuturan ng batas patungkol sa pagtitimpi. Dakuhan natin ang unang hadith sa araw na ito. Yung ibang hadith hindi ko kinukuha yung mahahaba, at kung mayroon namang pagkakataon kasing sa maliit ay lilitaw din yung mga hadith sa mahaba, ay hindi na natin kinukuha ang mahaba, kinukuha na lang natin ang mga maliliit mula sa hadith ng Riyadus Salihin, no? Alhamdulillah. So kung kailangan namang kunin tulad ng nakaraan, The King and the Boy, kailangan natin paksahin sapagkat naiba ang benefits doon ay pinapaksa natin. Okay? So dako tayo sa hadith ng Riyadus Salihin sa Book of Fashion, so chapter of Fashion, hadith ito number 37. Para sa mga mayroong mga aklat o PDF nito, nasa hadith tayo ng 37 sa Book of Fashion sa lesson na ito. Okay? Wa na Abi Sa'id wa Abi Huraira, so dalawa sila, Abu Sa'id and Abu Huraira. Wa na Abi Sa'id wa Abi Huraira radhiyallahu anhuma anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala jazanin wala adayin wala gammin hatta shawkati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. This is a muttafaqun alay, means this is a napaka-authentic na hadith. Imam Bukhari and Imam Muslim rahimahumullah. So sa hadith na ito, sinabi ni Abu Sa'id and Abu Huraira mula sa salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sa sinumang mga mananampalataya ang dinapuhan ng kahirapan, sakit, pangamba, dalamhati o kalungkutan o pag-aalala, even na natinik lamang ng kapirasong mga bagay na kung siya ay natusok ng kapirasong bagay na hindi wawalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan sa kanyang account. No? So kapag ibig sabihin, kapag tayo ay nagkaroon ng pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng pangamba, kalungkutan, dalamhati, o even na natinig tayo ng mga bagay na kung saan nasugatan tayo, nasaktan tayo, etc. At tayo ay naging mapagtimpi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, so ang ating kasalanan ay nalilinis, nawawalis ang ating mga nagawang kasalanan o ating mga nagawang kamalian sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay malaking pabor sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito napakalaking biyaya o blessing ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, ang isang Muslim, sa hadith na ito, nagpapakita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag ang isang Muslim ay ginawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala anumang klaseng pagsubok, maging ito man ay dalamhati, kalungkutan, pangamba, pag-aalala, iba-ibang pagsubok. Ito ay mga pagsubok na mayroong medyo magaan, medyo mabigat talaga, at mabigat na mabigat. Nakadepende ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, kapag sinubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagtitimpi ka, meaning hindi ka dumadaing, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagkakaroon ng gantimpalang ang kasalanan o kamalian ng isang Muslim ay nawawala, nawawalis, nalilinis. Ibig sabihin, sa sino mang Muslim na siya ay
nagkaroon ng pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagtimpi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit niya ang dalawang uri ng gantimpala. Anong dalawang uring gantimpala ang makakamit natin? Ang paglilinis ng kasalanan at pagtaas ng mabuting gawa. Pagtaas ng mabuting gawa, because nagtimpi tayo, naghahangad tayo ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang mabuting gawa. Nagkakaroon tayo ng mabuting gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala kasabay ng kasalanan nalilinis. Ibig sabihin, itong kasalanan na ito ay nakakamit ng isang Muslim. Nakakamit ito ng isang Muslim na kung saan kahit nakalimutan niya na makamit ang gantimpala na nakalaan sa pagsubok na ito, nakalimutan niya, kundi ang palaging naitanim niya sa kanyang sarili ay ang pangamba, takot, pag-aalala dito sa mundong ito, naliligalig siya, nalulungkot siya, nang wala namang pagdadaing, may kasamang pagtanggap at pagtitimpi sa mga pagsubok na ito. Ngunit nakalimutan niya magtimpi at maghangad ng gantimpala na mayroong inalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalimutan niya ito, mayroon pa rin siyang gantimpala. Ang kanyang gantimpala, bagamat nakalimot siya sa gantimpala na inaasam o inilaan sana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sa kanyang pagtitimpi sana, na mayroong kalakip na malaking gantimpala at nakalimutan niya itong maging layunin sa kanyang puso, ay mayroon pa rin siyang reward. Ang paglilinis sa mga kasalanan niya ay igagawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dinadalas niyang pagsubok, na kung saan ito ay maglilinis sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, walang kawalan sa atin ang ating mga pagsubok na tinatanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin maaaring sabihin na useless ang mga pagsubok sa atin. No. Ito ay mga laking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na matinik ka lang ng maliit na pirasong bagay, ikaw ay nalilinis ang iyong mga kasalanan. Natatanggal ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pagsubok. That's why, ang mga pagsubok ay pagkakataon ito upang luminis tayo sa ating mga nagawang mali, mga liko, mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malaking bounty sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya kung nagkaroon tayo ng pagtitimpi at makamit ang gantimpala na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pagsubok? So nakakamit natin yun, nakakamit pa natin ang paglilinis ng kasalanan. Halimbawa, ibig sabihin, ikaw ay binigyang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangamba, kalungkutan, pighati sa iyong buhay, at ikaw ay nakalimot na kung saan magkaroon ng layunin sa gantimpalang inilaan sa pagsubok na ito. Halimbawa, yung nakaraang mga hadith, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay binulag niya. Ngayon, nakalimutan mong mag-intention na makamit ang paraiso kapag ikaw ay nagtimpi, ikaw ay binulang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon kang layunin makamit ang paraiso, yun ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil pangako niya yun. Sa hadith na nakaraang sinabi natin. Ngunit ang naging layunin mo ay tanggap mong nangyayari, kundi ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, hindi ka nakakakita, so hindi mo makakamit ang gantimpala na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na ipinangako na paraiso dahil hindi ka nakapagtimpit, nakapaglayunin sa bagay na yon, kundi nakapagtimpi ka lamang na kung saan tinatanggap mo ang nangyari, ngunit nalulungkot ka, yun ang palaging nasa isip mo, nalulungkot ka, ikaw ay matamlay, hindi ka nakakakita. Sa pamamagitan yan, nalilinis pa rin ang iyong kasalanan. So, ganun ang justice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga lilikha ng mga Muslim na sumasamba sa Kanya. Nagkakaroon ng lahat ng mabuti sa atin, bagamat may pagsubok tayong inaabot sa Kanya, may mabuting resulta o kapalit ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. Bagamat nakakalimot kang magkalayunin na magkaroon ng pagtitimpid, magkaroon ng gantimpalang malaki sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo nakamit dahil nakalimot ka, yung kasalanan naman ay buburain ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo, na kung saan nakadepende ito sa pagsubok na inilaan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang burain niya ang pagkakamali o pagkakasala nating nagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mas mainam sa isang Muslim ang nagkakaroon siya ng layunin na makamit niya ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagtitimpi, kasabay ng nalilinis ang ating mga kasalanan, at ito ay higit na mainam kapag tayo ay sinusubukan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw na kung saan ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay isa itong napakalaking kagandahang loob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ayaw at sa gusto natin kapag tayo ay hindi dumadaing, nagtatanim ng sama ng loob sa mga pagsubok, bagamat nakalimot tayo na magkaroong layuning gantimpala sa pagtitimpi na makamit ang nakalaang gantimpala sa anumang pagsubok na yaon, ay hindi tayo magkakaroon ng kawalan, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbubura sa ayaw at sa gusto natin. Kapag ganito tayong tumatanggap ng mga pagsubok, ay nagbubura siya sa atin ng ating mga kamalian o mga defect o mga mistake na gawain. Ito'y pinatatawad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So dakuhan natin ang susunod ng hadith para sumuporta pa sa ating pinaliliwanag nito. Okay? Hadith number 38 in Riyadus Salihin. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu an qala dakaltu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wakkan syadida. Qala ajal. Inni aku kama aku rajulani minkum. Qultu dalika anna dalika ajaraini. Qala ajal. Dalika kadalik. Man min muslimin yusibhu adan syawkatun fama faukaha illa kafarallahu biha syai'atihi wa huttat anhu dunubuhu kama tahuttu syajaratu warawakaha muttafaqun halay. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minsan sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dinalaw ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakakaranas ng matinding lagnat. At nakita ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay dumadanas ng matinding kahirapan, matindi, suffering greatly, matinding kahirapan. Ako ay nagsabi, sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, o sugo ng Allah, kayo ay tingin ko nakakaranas ng matinding hirap sa inyong karamdaman. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, sabi niya, nakakaramdam ako ng hirap katulad ng katumbas ng 2 tao o higit pa. Dito sinabi ni Ibn Mas'ud, ito bang dahilan at kayo ay nagkaroon ng dombling gantimpala o malaking gantimpala? Ibig sabihin, 2 gantimpala o higit pa dahil sa inyong nararamdaman? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, talagang ganun. Ibig sabihin, affirmation ng kanyang sagot. Sa matinding dinadanas niya, mayroon siyang malaking gantimpalang nakakamit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doble. Mamaya paliwanag natin, mayroong 2 uring dobling ito. Okay? It is possible. Allah knows best. Okay? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, walang sino mang Muslim ang dapuhan ng kahirapan o sakit sa kanyang nararamdaman, sa kanyang katawan, etc. Anumang harmful nito, anumang klaseng pagsubok, ni ang matusok siya o matinik siya ng maliit na bagay sa kanyang sarili, sa kanyang katawan, na hindi matatanggal ang kanyang kasalanan. Tulad ng dahon sa puno na kung saan ito ay natatanggal o nalalaglag ang dahon na ito sa puno. Meaning, itong dahon na nalalaglag sa puno, alam naman natin ang puno naglalaglag yan ng dahon, ito ay parang kasalanan na linalagnag, winawalis, tinatanggal, linilinis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang nakakaranas ng kahirapan. So dito, sa hadith na ito, ay napakalinaw na mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay dumadanas din ng mga pagsubok. At matindi ring pagsubok, at alam natin, bata pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakit ang walang ina, walang ama. Yan ang katotohanan, lalaki ka ng walang ama, walang ina sapagkat mahaga siyang naulila. Ito'y napakatindi na ng pagsubok sa mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi mo man makita ang iyong ama, hindi mo nakilala ang iyong ama, at nakita niya man ang kanyang ina, ngunit sa murang gulang niya ay nawala na rin ang kanyang ina. So maaga pa ulila na siya, kung saan nilaalagaan na lamang siya ng kanyang mga tiyuhin. At dumanas din siya, alam natin na matitinding gutom ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dumanas siya ng pananakit ng kanyang mga kababayan doon sa Quraysh, panlilibak ng kanyang mga kabayan hanggang sumantong na gusto na siyang patayin kahit lumisan na siya doon at pumunta ng Madina. At maging sa pakikipagtigmaan ay nakaranas siya ng sakit ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, especially in Mount Uhud, the Battle of Mount Uhud. Maraming beses ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya rin ay nakaranas ng mga pagsubok.
Isa rin sa bago siya mamatay, napakatinding lagnat ang dumapo sa kanya, napakatinding sakit ang dumapo sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, gaya ng hadith na ito na nakita ito ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na dumatanas siya ng matinding hapdi o karamdaman o sakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So meaning, kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ito ay kalilullah and kalamullah, kaibigang matalik ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinupuri na natural phrase ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinahangaan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang natural lamang. So, ito'y kanyang sinubukan, tayo pa kaya? Meaning, ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanda lamang ito na hadith na ito ay kanya lahat itong susubukan. Kung sino ang tatanggap ng pagsubok, magiging mapagpasalamat, o sino ang dadaing at mamumuhi sa pagsubok na ito. So dito sa pangyayaring ito, sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ang hapdi na naranasan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay katumbas ng dalawang tao na ito'y nangangahulugan. Sabi ni Ibn Mas'ud na ikaw ba'y tumatanggap ng dalawang gantimpala, because ito ba'y dahil lang ba kayo dumatanggap ng malaking gantimpala, meaning o dalawang gantimpala? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, talagang ganun. Meaning, sa kanyang nararamdaman ay tumatanggap ng malaking gantimpala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number one, itong dalawang malaking gantimpala na ito, there is a possibility na ang kanyang gantimpala ay mas malaki dahil mas malaki ang nararamdaman niyang pasakit. Meaning, ang isang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang lumalalim ang mga pagsubok sa kanya, ay nagiging malaki naman ang gantimpala sa kanya. Meaning, kung ito'y pagbubura ng kasalanan, mas malaking kasalanan o mas maraming kasalanan ang nabubura sa kanya dahil mas matindi ang pinapasan niyang pagtitimpi sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, kahit na natusok ka lamang, maliit na bagay, ito pa rin ay magbubura ng kasalanan mo. Bagamat ito'y maliit na bagay, ito'y magbubura pa rin ng iyong kasalanan. So lahat ng pagsubok, mapabigat man, maging katantaman, magaan, lahat ng ito ay magbibigay ng paglilinis ng kasalanan na nakadepende sa mga pagsubok, laki, katamtaman at liit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nawawala sa anumang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang kalakip nito sa kabila nito ay kabutihan sa mga Muslim hanggat siya ay nakakatanggap at nagtitimpi sa bagay nito. Bagamat nakalimot siya na makapagtimpi, sana mahangad ang gantimpalang inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon nito, nakalimot siya, pero ang kasalanan, bagamat nakalimot siya sa bagay na iyon, ay mabubura at mabubura ang kanyang kasalanan hanggat hindi siya namumuhi sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito ay isang batayan na siya nagkakaroon ng malaking gantimpala sa kanyang inaabot na matinding pagsubok, sapagkat ito'y mahirap, malaki ang kanyang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At isa pa rito, ang isang dalawang gantimpala na katumbas na ito ay malaking gantimpala ay yaong mayroong layunin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala na anumang gantimpalang inilaan niya sa ganitong mga pagsubok ay hinihiling ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito'y sa mabuting gawa at ay pagkakaloob sa kanya na subhanahu wa ta'ala. At ang isa pang ditong gantimpala na kasabay nito ay ang paglilinis sa mga nagagawang mali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat alam naman natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi gumagawa ng malaking kasalanan. Gaya nga sabi ko sa sira, even na ang kanyang minor ay hindi itinuturing na minor sin, bagamat sabihin natin minor sin, alhamdulillah, dahil sa isa'y tao lamang ay nagkakamali pa rin, ang lahat ng ito ay nawawalis. Alhamdulillah. So ito ay isang halimbawa sa atin na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim, kung sila'y nakakaranas ng matinding pasakit, huwag kayong mag-alala. Matindi rin ang gantimpala nating paglilinis sa mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating nagagawang mali. At ito ay higit na mainam sa atin. Bakit? Dahil ang mga pagsubok dito sa mundong ito, actually ito ay mayroong hangganan. Mayroong katapusan kahit na tumagal ito at tiyak naman tayo mamamatay, ito ay mayroon pa rin hangganan. Kahit dire-diretso sa mundong ito hanggang kamatayan, mayroon pa rin katapusan. Ayaw natin yun, yung taong dumadanas ng mga kahirapan na nagtitimpi na lamang, lalo na kung maasam ka ng gantimpala, ito'y mabuting gawa, doubling ang reward mo, maasam kang gantimpala at paglilinis ng kasalanan, alhamdulillah.
Ito ay isang malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong dumadanas ng pagsubok sa mga kamusliman na kung saan ay nalilinis sila na pagdating ng araw ng paghukom ay linis na linis sila sa kasalanan. Wala silang kasalanan na alam natin ang paparusahan sa kabilang buhay ay mas matindi kaysa sa dunya ito na kung saan sinubukan ka ng samantal, naghirap ka pero may katapusan. Ngunit ang kaparusahan sa kabilang buhay ay wala itong katapusan. Ngunit kung ikaw ay haharap na malinis sa Allah subhanahu wa ta'ala, abay, ikay ay papasok sa paraiso na kapalit naman nito ay kaligayahang walang katapusan, kapalit ng mga pagsubok na pinagtimpian ng isang Muslim sa mundong ito. So alhamdulillah, at kasabay sa hadith na ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at walang sino mang Muslim ang makalasap ng pasakit o anumang harmful sa kanyang bagay, sa kanyang sarili, mangamba man o anong pagsubok, maging matinik man ng maliit na pirasong bagay na hindi matatanggal ang kanyang kasalanan tulad ng dahon sa puno na nalaglag sa puno. Meaning, lumilinis tayo sa ating mga kasalanan kapag tayo ginapuan agad ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga kahirapan na nakadepende sa bigat at gaan at pinakamabigat, nalilinis ang ating mga kasalanan na nakadepende sa ating mga pagsubok na tayo ay nagtitimpi, tumatanggap ng anumang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, napakainam sa isang Muslim na siya ay laging magalak at maging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagsubok. Ito man ay maging kahirapan, ito man ay maging karangyaan, siya ay nagiging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating mga dila, kundi ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. At gampanan natin sa abot ng makakaya ang mga obligasyon kung saan gusto itong pagawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng Kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakagandang hadith. Sa hadith na ito, automatic kapag binigyan kang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging kalungkutan man, maging pangamba man, halimbawa nangangamba ka, sinubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala na kayong kabuhayan, nangangamba ka kung saan ka kukuha, on the spot, hindi ka dumadaing, hindi ka namumuhi, ito ay okay sa'yo dahil Muslim ka, tanggap mo ito, automatic yung kasalanan mo, winawalis na ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka pa mang layunin, winawalis na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat tanggap mo ang pagsubok na yan, hindi ka pa naglalayon, walis na ang iyong kasalanan na nakadepende sa pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kung naglayon ka na makamit mo ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakaroon ka na ng dobling reward, dobling reward, yung kabutihan dito ay nagtimpi ka, nagnanais, nagantimpala ka ng subhanahu wa ta'ala, so nagkakaroon ka ng isa pang gantimpala, yung mabuting gawa, because umaasa ka sa subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Lalo na yung mga pagsubok na may kalakip na gantimpala, napulag ka, kinuwang mahal mo sa buhay, ang kapalit ay paraiso, hinahangad mo yan. Of course, ipagkakaloob yan ng walang duda ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil pangako niya yan. O may salot sa lugar na iyon, huwag kang aalis doon at umasa ka na kung saan gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaloob sa iyo, may mangyari mo sa iyo, mamatay ka doon, basta huwag kang aalis sa bayan na iyon. Ipinangako niya na kung saan may orientation ka, ang reward na yan ay inaasahan mo na mamatay kang martir. Well, alhamdulillah, doon sa kasalanan, kahit na hindi ka nagkaroon ng layunin doon, automatic basta hindi ka dumadaing, ang mga pagsubok sa iyo dumadapo ay tanggap mo ng maluwag sa iyo nang walang pagkamuhi, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa anumang pagsubok ng subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dahil sa tinanggap mo ang mga pagsubok na ito galing sa subhanahu wa ta'ala, nabubura agad ang iyong mga kasalanan. Hindi ba ito ay malaking blessing sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kapag sinubukan ka niya, ay agad-agad ka nabubura ang iyong mga nagawang mga mali, nabubura ang iyong pagkukulang, napupunan ang iyong pagkukulang, ang mga depektong mga gawain natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking biyaya ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why walang Muslim ang dapat nalulungkot sa anumang pagsubok, kundi ang lahat sa Muslim, gaya ng sabi natin sa nakaraan, ang lahat ay nagiging mabuti sa Kanya.
kapag si binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mapasalamat siya sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa pag-iwas sa lahat ng ipinagbabawal. At kapag siya sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na pighati, kalungkutan, dalamhati at iba pa, siya'y nagtitimpi at dahil dito ay gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagwalis ng mga kasalanan at kung may inaasam kang gantimpala ay magkakaroon ka doon. Ito ang nangangahulugang lahat ng bagay sa isang Muslim ay nagiging mabuti sa kanya. Yan ang kaalagahan na naiintindihan natin ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, dumako tayo sa hadith number 39. Ang sabi ni Abu Hurairah wal Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillaha bihi khairan yusib minhu. Warawahul Bukhari. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang gustong bigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan niya ito ng mga pasakit, pagsubok, ang mga suffering na kung saan ito'y mga affliction. Pero ito'y mabuti sa kanya dahil sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man gustong bigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gustong bigyang kabutihan, bibigyan siya ng pasakit o pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Automatic yan. Dahil nga, ang kasalanan mo, kapag binigyan kang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay winawalis na agad ang iyong kasalanan. At ito ay isang malaking kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamusliman. Ito'y napakalaking kabutihan sa mga kamusliman. Lalo na kung ikaw ay nakapagtimpi, nagnanasa ng gantimpala, hawa, habag sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, nagkakaroon ka ng dobling gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang hindi mananampalataya. Sa hadith na ito, sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gusto niyang bigyang kabutihan. Meaning, ang hadith na ito nangangahulugang vice versa. Kapag ayaw kang bigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na affliction ay dumating sa iyo, hindi ito magiging mabuti sa iyo. Halimbawa, binigyan ka ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, muhing-muhi ka sa pagsubok, inis na inis ka sa ibinigay na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong magiging mabuting resulta sa iyo ito, kundi kasalanan ang mangyayari sa iyo. That's why hindi ito naging mabuti sa iyo. That's why sa hadith na ito, ay nangangahulugan ang sino mang gustong bigyang mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan niyang pagsubok. Meaning siya ay nagtitimpi. Kasabay ng pagtitimpi na yan, natanggap niyang pagsubok, nawawalis ang kanyang kasalanan. Kahit hindi niya ito nagiging layunin, ang mawalis ang kasalanan, automatic kapag ikaw ay nagtitimpi, tanggap mo ang bagay ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasanay ka nang tumanggap sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nakalimot kang magkaroon ng layunin sa gantimpala na inaasam na nakaalaan sana sa mga ganyang pagsubok, nakalimot ka, hindi mo yun makakamit dahil hindi mo yun nilayon. Ngunit ang kasalanang nabubura, bagamat wala kang layunin, kapag tinanggap mo ang mga pasakit, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, automatic nawawalis yan na nakadepende sa bigat ng pagsubok, ganun din kabigat ang gantimpalang nakakamit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagwalis ng mga kasalanan. Okay? So, napakalaking biyaya. Kapag ayaw ka naman bigyang mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ibibigay. Tulad ng mga hindi mananampalataya. Tingnan nyo. Kapag binigyan sila ng masaganang pagsubok, affliction ng Allah subhanahu wa ta'ala, iba-ibang pagsubok, ito ay hindi nagiging mabuti sa kanila sapagkat sila'y nananatiling hindi mananampalataya. Walang paglilinis ng kasalanan sapagkat walang natatanggap sa kanilang mga ginagawa. Hindi katulad ng mga Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tumatanggap ng gawa. Ang siyang nangangalaga sa mga kanyang alipin, ang siyang nagpapatawad, ang naglilinis ng kasalanan. Pero tingnan mo ang hindi mananampalataya. Kahit magtimpi pa siya, na kung saan tanggap niya ang mga pagsubok, hindi magiging mabuti sa kanya yan at hindi siya mananampalataya, ito ay walang mabuti sa kanya. Hindi nilayon ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanya ang mga affliction hanggang siya ay tuluyang pumanaw sa mundong ito. Maliban na lamang sa mga taong binigyan ng affliction ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na sinabi natin nakaraan, ang siyang dahilan minsan upang hanapin niya ang tunay na naglikha upang manumbalik siya sa kanya, ito dito sa pagsubok na ito ay naging kapakipakinabang sa tao ito. At ito ay gustong bigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong sitwasyon. Halimbawa, yung pinaksa natin nakaraan,
Ang dalawang tao na isang martir ay pumasok sa paraiso dahil napatay ito ng hindi Muslim, ngunit bandang huli sa isang hadith, pumasok din siya dahil na-ismail ang Allah subhanahu sapagkat ang nakapatay ng Muslim ay pumasok din sa paraiso. Bakit? Dahil ibinigay ang kabutihan ng kagandahang loob ng Allah subhanahu sa taong ito, ginabayan niya sa Islam at namatay din siyang martir. Meaning kapag gustong bigyan talagang kabutihan ng Allah subhanahu ang tao, ibibigay at ibibigay niya. Ang sino mang hindi niya gustong bigyan kabutihan ay hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang mga Muslim, tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa atin, maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, pakaasahan natin ang mga pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang kagandahang loob sa atin, ito ay kanyang bounties, ito ay kanyang pabor sa atin. Sapagkat automatic na kapag tayo ay nagtitimpi na tumatanggap ng mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalimot man tayong umasam ng gantimpala sa kanya, automatic ang ating kasalanan naman ay nabubura. So nabubura ang ating mga kasalanan kapag tayo ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So dahil dito, sa mga hadith na ito na pinagsunod-sunod natin, na ayon sa alinsunod sa aklat ng Riyadus Salihin, nagpapakita na ang pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay paglilinis ng kasalanan. At ito ay isang kabutihan para sa ating sarili mula sa kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Okay? So dakuhan natin ang huling hadith na susuporta pa sa ating ipinaliliwanag. Okay? Alhamdulillah. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu biibadihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu biibadihi syarra amsaka anhu badan bihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sinalaysay ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah ay nagsabi, kapag nilayon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuti, meaning gusto niyang bigyang mabuti ang kanyang alipin, ay paparusahan niya sa mundong ito. At ang sino mang layunin niya na hindi niya ito bigyang mabuti ang kanyang alipin, ay hindi niya paparusaan sa mundong ito at siya ay magsusulit sa kabilang buhay. Napakagandang hati. Punishment sa mundong ito. So meaning, ang ating mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagbubura ng kasalanan, this is a punishment. This is not torment. Torment, maaring mangyari na walang hindi tawaging kaparusahan dahil nagkasala ka. Ang torment, like for example, ay yaong maglalakbay ka na kung saan nahihirapan ka, may sakit ka, nahihirapan ka, that is a kind of torment. Kahirapang nararanasan ng tao. Iba ang punishment. Punishment, nagaganap ito kapag ikaw ay nagkasala, dapat kang parusahan. So dahil dito, ang mga pagsubok sa atin, kahit na ito ay natinik ka lang ng maliit na bagay, this is a kind of punishment. Because this is a punishment at tayo nagtitimpi, tanggap natin ito, well, because tayo pinarusaan na sa dunyang ito, nawawalis na ang ating mga nagawang kasalanan, mga nagawang defektibong bagay, mga pagkakamali, nalilinis na ito because napaparusaan ka na dito. Well, actually, alam natin, sa bawat kalakip ng ating mga nagagawang mali sa mundong ito, ay may kalakip na kaparusahan. So kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan kanya ng mabuti, ay paparusahan ka na niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Dito ka na niya parurusaan upang sa ganun ang iyong nagawang mali ay patawarin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay natural na alam ng buong tao na nasa
sapat na pag-iisip, maging mananampalataya o hindi mananampalataya, and this is a justice at makatarungan, kapag ang isang nagkasala ay pinarusahan, of course, siya ay mawawalan ng kasalanan. Tulad ng mga hindi na lang mananampalataya. Pag nagkasala, ikinukulong nila, pinaparusahan na hindi makalabas doon. That is a kind of pagpapahirap. So dahil dito, pinarusahan na nila, tanggap ng mga taong ito kapag nakalabas na siya ay wala ng kasalanan. Of course, naparusahan siya. Ganun ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinarusaan niya ang kanyang alipin, nagtimpi siya, tinanggap niya ito, naparusaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iba't ibang pagsubok dito, mabigat man, magaan man, katamtaman man, ito'y kaparusahan dahil sa kanyang depende ng gawang kasalanan na mabigat, magaan o katamtaman. So ito ay parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang parusang ito ay kapalit ng iyong kalayaan sa kasalanan. Nagiging malinis ka sa iyong mga kasalanan dahil pinarusaan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito sa mga nagawa mong mali. Alhamdulillah. At ito ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sino man ang gustong bigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan na niya ng kaparusahan ang kanyang alipin sa mundong ito. At itong kaparusahan na ito, either man ito ay sakit sa iyong katawan, either man sa itong ligalig, kalungkutan, pighati, pangamba at iba pa, either na nasaktan ka sa iyong balat, ang lahat ng ito ay iyong pinagtitimpian, ay nakakabayad na tayo ng ating mga gawaing kamalian o may depekto o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tinawag ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabutihan sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sa mga kapatid nating dumadapo ang mga pagsubok tulad ng mga kapatid na mayroong mga sakit na hindi natatanggal, apay dapat kayong magalak at labis na matuwa at magpasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa inyong mga dinadalang pagsubok ay tuloy-tuloy kayong nililinis sa kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat kayo ay nagtitimpi. Huwag magpakita ng pagkabuhi o sama ng loob sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Nahaharap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, ikaw ay malinis, walang bakas kasalanan. Kung ikaw ay walang kasalanan at titimbangin ang mabuting gawa at masama, ano ang titimbangin sa masamang gawa? Hindi ba ang mabuting gawa ay higit na aangat sa isa sa masamang gawa o maling gawa na walang titimbangin sapagkat malinis na malinis ka? Ano ang magiging resulta? Malinaw na ang resulta sa mga taong ito ay paraiso. Allahu Akbar. Kaya naman, maging magalak ang mga taong Muslim na binigyang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sapagkat ito na ay isang malaking pabor, magandang kagalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kamusliman. Can you imagine, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man hindi niya gustong bigyang kabutihan, meaning ibibigay niya sa kanya ang gusto niya masama, ibibigay ang kasamaan ng kanya, at siya naging masama dahil gusto niya yan, gumagawa ng kabuktutan, kalikuan, kasamaan sa mundong ito, pinipili niya ito sa ganito, gumagawa ng kasalanan ang taong ito. At ang taong ito sa kanyang paggawa ng kasalanan ay binibigyan pa ito ng karangyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi niya maisip ang kanyang ginagawang mali. Ililigaw na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito bibigyan kabutihan. Bibigyan niya ito ng hindi mga pasakit, hindi pagsubok, walang pasakit. Bibigyan niyang masaganang buhay. Walang punishment na nagaganap sa kanya. Kung mayroon napakanipis, napakagaan, wala, kayang-kaya, kahit hindi manampalataya. Ililigaw niya ang taong ito sa ganito kapag sinakmal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya inaasahan na hindi siya naging malinis sa kanyang kasalanan maging ang Muslim man ito. At sa kabilang buhay, hatulan siya ayon sa mga nagawa niyang mali na hindi nalinis dito sapagkat hindi siya binigyang kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito upang linisin niya
ang kasalanan ng taong to, bagkus iniligaw pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinagdagan sa mga gawaing kabugtutan at kasalanan, at kasabay na ito'y sinakmal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, meaning pinatay na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, ay pagsusulitin niya ang lahat ng kanyang ginawang krimen o karumaldumal na kasalanan sa mundong ito. That's why, napaka sarap damhin at dapat palang maging maligay at masaya ang mga Muslim na binibigyang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, sapagkat ito pula ay pagpapakita ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Anong pagmamahal? Kailangan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya minamahal tayo? No. Pagmamahal na kung saan gusto niyang maibigay ang kanyang pagpapatawad sa kanyang mga alipin, na kung saan nagtimpi sila, nagtitimpi at palasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo. So dahil dito ay gagawaran sila ng kabutihan sa mundong ito, bibigyan na sila ng pasakit o mga punishment sa mundong ito bilang kabayaran sa kanilang kasalanan. Ito'y pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahal ka niya dahil kailangan ka niya. Hindi. Pagmamahal niya sa atin para maibigay niya ang kagandaang loob niya, ang kanyang pagpapatawad. At kung may layunin pa tayo na magtimpi, na makamit ang gantimpala, ito ay another ibada, mabuting, good deeds na naman ito, at anuman ang gusto natin ay pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagtimpi tayo sa mga bagay na pagsubok ng subhanahu wa ta'ala na umaasam ng gantimpala sa kanya. Allahu Akbar! Ganyang kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kamuslimang gusto niyang bigyang kabutihan. Ngunit ang sino mang hindi niya gustong bigyang kabutihan ay hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, isa lamang ang ibig sabihin nito. Kung gusto nating tayo ay mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ibibigay niyang pagpapatawad, habag, ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sundin natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya? Sabihin mo, Muhammad, kul atiullah war rasul. Sundin ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kung talagang mahal niyo ang Allah, sabihin mo, Muhammad, patabiuni, sundin ka. Means, sundin niyo ako, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah. Kung mahal niyo ang Allah, patabiuni, sabihin mo, Muhammad, sundin ako, sundin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbikumullahu wa yaghfir lakum. Mamahalin kayo ng Allah. Meaning, hindi yung kailangan ka ng Allah. Mamahalin ka niya dahil gusto niya na ibigay sa iyo ang pagpapatawad, ang habag, ang tulong, etc. Kapag minahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning hindi dahil kailangan ka niya, kundi minahal ka niya dahil gusto niyang magmahal, dahil gusto niyang maibigay ang kanyang pagpapatawad, habag, tulong sa mga taong sumusunod sa Allah at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, at yaghfir lakum min dunubikum, patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. That's why kung ang Muslim gusto niya ng kabutihan sa mundong ito, kailangan niyang maging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, at maging mapagpasalamat sa kanya. Alhamdulillah, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa Muslim na ito sa mundong ito. Siya ay bibigyan ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala upang linisin na siya sa kanyang mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, nang sa ganun pagdating ng kanyang kamatayan, haharap siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalinis siya mula sa nagawang mga pagkakamali at kasalanan. Ito ay malaking bounties, favor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanyang gustong bigyang kabutihan. Allahu Akbar. So ito ang naging paksa natin sa araw na ito. Inshallah, malapit na tayong matapos sa hadith ng chapter of Patience. I think 1 or 2 lesson na lamang ay maaring dadako na naman tayo sa ibang chapter upang alapin na naman ang ibang batas patungkol sa katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Okay? Hanggang sa muli. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah